Hello guys, good morning guys. Good morning dyan sa Pilipinas. Nandito naman ako sa Japan guys. At nagsimula naman na magtrabaho araw-araw at bumabiyahe papunta sa trabahoan. Alam nyo guys, dito sa Japan ngayon guys, mainit na rin tulad dyan sa Pilipinas. Pag alis ko dyan guys, sobrang init, grabe. Kaya hindi lang mainit sa araw, kundi mainit sa politika. Kasi maraming mga ano dyan guys, yung sinasabi nilang mga korap sa gobyerno na nauubos ang pera ng bayan. Bakit ba ganyan ang Pilipinas? Puro na ng mga korap ang upo. Alam nyo guys, ang mali dyan, tayong mga Pilipino. Boto tayo ng boto dahil lang sa pangalan na magaling magsalita pero walang nagawa. Yun ang problema dyan sa atin guys. Yung sobra nating tiwala sa mga tao na walang gawa kundi puro lang yabang. Ang taong mayabang guys, wala yang makitang mabuti, kundi puro lang kapalpakan. Tingnan nyo sa yabang natin dyan sa Pilipinas, inaabuso tayo ng China. Bakit? Kasi ang Pilipinas mayabang pero takot. Yan ang totoo guys, takot. Alam nyo bakit nasabi kong takot? Tinatakot tayo na gigirahin. Yan. Takot tayong mamatay, kaya naniwala naman tayo. Kaya ngayon guys, sa year 2025, tanggapin ang ibigay, wag iboto, para hindi na yan mamigay sa sunod. At magtrabaho sila guys. Yan lang guys ang mabuting gawin dyan sa Pilipinas. Huwag na kayong magpaloko. Lalo na ngayon, no, tatakbo na yung yung artista ba yun? Yung nakaano kay Chris Aquino. Nako, magsalita pa lang guys. Parang may tililing. Nalala ko yan nung nanalo si Pacquiao guys. Binati niya si Pacquiao. Pagbati niya doon sa itaas ng stage, habang nagsasalita siya guys, inagawan siya ng microphone ni Pacquiao. Kasi ang haba ng salita, wala namang ano yung pinagsasabi niya, diba? Yun ang hindi natin ibuto, yung mga ganyan. Walang mga alam sa Senado. Paano tayo pag ganyan ng mga para tayo barangay libi lang yung mga plano nila. Dito guys, ito makikita nyo itong Japan. Ang ganda na guys ng mga kalsada dito. Bakit? Kasi ang mga nanirahan dito guys, ang mga pinipili nila, mga may utak, hindi puro yabang. Walang yabang dito guys. Hindi pwede mayabang dito. Ayan, kita nyo, walang traffic. Bakit? Kasi disiplinado sila dahil sa gobyerno nila napakaganda, napakagaling, at saka matalino guys, hindi yabang. Pag yabang guys ang nanalo, yan, kurap yan. Dahil ang mga mayayabang lagi yan sa tunggaan. Alam yung tunggaan guys, yung lagi lang nakatungga ng San Miguel Beer at mamahaling whiskey guys. Kaya sana mag-isip-isip tayo. Isip-isip. Ako, di ko binuto yung mga ganyan. Okay guys. Sana guys, sundin nyo ang aking sinasabi. Para to sa kinabukasan ng ninyo o sa inyong mga anak, mga apo. Gusto natin na gumanda ang Pilipinas, pero ang binubuto natin, mga walang alam. Paano yan? Para kang nag-asawa dyan na nakaupo lang sa tabi.
Sinabihan mo magtrabaho ka, ikaw pang pagalitan. Yun, dahil gusto lang nakaupo, lagi lang kasama ang barkada, nagyayabangan, di ba? Yan ang dapat isipin, guys. Kaya sa sunod, mag-isip matino ang dapat ilagay sa gobyerno, hindi yung pira ng taong bayan ang hinahabol. At iba pa naman sila, guys, pag magnakaw, grabing laki. Mabuti sana kung ang ninakaw 2,000 lang hanggang 10,000. Hindi, guys, grabe, bilyon. Ang ibang, may isang presidente yung trilyon. Pwede na makabili ng 150 na unit ng eroplano. Diba, guys? Ang Cebu Pacific ngayon bumili ng eroplano, 150 ka unit, trilyon ang presyo sa lahat. O, diba? 150 na eroplano, guys, ang nawala sa 6 na taon sa ating bansa. Kaya kayo, mag-isip kayo. Isipin nyo raw, simula nung pinanganak kayo, linapitan ba kayo ng politiko na naghirap kayo? Hindi. Panahon ng seleksyon kayo, kamayan yan. Pag kinamayan kayo, tapos la. Naniwala naman kayo at gagawin niya yung sinasabi niya? Hindi. Kaya magmasid kayo. Magmasid kayo sa taong, wag yung, lalo na yung mahilig gumawa ng mga isyo. Kaya, guys, isip-isip.